So mga bagay na nagiging tingin ng isang lalaki sa iyo kapag hindi ka nagparamdam sa kanya. Mga kamamay, sa video na to pag-usapan natin kung ano nga ba ang nagiging tingin, kung ano nga ba ang nakikita ng isang lalaki sa mga panahon na ginagawa nyo po yung paglayo. Sa mga panahon na ginagawa nyo po yung no contact rule. So sasabihin ko po sa inyo kung ano talaga ang nilalaman ng isipan ng isang lalaki. Maganda na po mga kamamay, yung may idea po kayo, may nalalaman po kayo sa kung anong tumatakbo sa isipan ng isang lalaki sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam o nag-no contact rule ka sa kanya. So mga kamamay, bago natin to simulan, bago ko po i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga bagay na yan, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na nakaka-relate kayo o if ever na nakakatulong yung mga love advice na aking binibigay sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. Kaya kung nagawa niyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na tumatakbo o naiisip ng isang lalaki sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam, lumalayo ka o nag-no contact rule ka sa kanya? So number 1, tingin niya na kaya mo na ang lahat ng bagay pero sa bandang huli, babalik ka rin sa kanya. Ganito ang karamihan ng mga lalaki sa mga panahon ngayon. Yung tipong kapag hindi ka nagparamdam, yung tipong kapag lumayo ka, yung tipong nandun ka na sa gigil ng paglayo mo sa kanya, iniisip lang ng mga yan at hindi po nila sineseryoso ang paglayo ninyo sa mga unang araw o sa mga unang linggo. Lagi nilang iniisip na, sa umpisa lang yan. Akala mo kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa, sa bandang huli, babalik ka rin sa akin. Yan palagi ang iniisip nila, na akala nila parang wala lang, na akala nila parang kung ano-ano lang ang iniisip mo at ginagawa. Sa bandang huli, babalik ka rin sa kanya. Pero mga kamamay, meron naman kasing dahilan kung bakit niyo po ito ginagawa, di ba? So anong dahilan? Iba't iba. Yung iba hindi ko masabi pero kalimitan, sobra na po yung lalaki. Kaya mga kamamay, sa mga panahon na ginagawa nyo po yung mga bagay na ito, sa mga panahon na lumalayo kayo, isa lang ang iniisip nila sa umpisa. Yun ay, iniisip nila na kaya mo ang mga bagay-bagay pero sa bandang huli, babalik ka rin sa kanya. So next, tingin niya na sa umpisa ka lang ganyan at hindi mo rin siya matitiis. Mga kamamay, ang mga lalaki talaga, kung ano-anong naiisip, ang mga lalaki talaga, hindi talaga yan makakaramdam kaagad ng pagkawala mo. Yung tipong mawala ka ng isang araw, hindi ka niya papansinin. Yung tipong halos 3 araw ka nang nawawala, parang normal pa lang sa kanya ang lahat. Kasi nga iniisip po nila, naka-ek-ekan mo lang yan. Kasi nga iniisip nila na hindi mo siya matitiis. Pero mga kamamay, sinasabi ko po sa inyo, pag-isipan nyo po ng ilang beses ito. Ang paglayo, ang pag-no contact rule ay hindi po ito biro. Hindi ito biro na kapag na-miss mo siya, babalik ka kaagad. Hindi po ito biro na kapag hinanap mo siya at may kailangan ka, magme-message ka na kaagad. Tandaan niyo po mga kamamay ang pag-no contact rule o ang paglayo po ninyo sa isang lalaki, yan po ay napakahirap gawin pero kailangan nyo pong tiisin. Kasi po dyan po natin makikita, dyan po magbabalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. At kung ano nga ba talaga ang katotohanan sa inyong relasyon, kung meron pa nga bang babalik, kung meron pa nga bang makaka-realize ng totoong halaga mo o wala na. Tandaan nyo mga kamamaya, hindi po 100% na kapag ginawa nyo po ang paglayo, 100% po ang babalik na pagmamahal sa inyo. Minsan nga, sa paglayo ninyo, maiiwanan na pala kayo. Sa paglayo po ninyo,
Diyan nyo malalaman kung ano talagang status ninyo sa buhay niya. Kaya mga kamamay ha, huwag pakampante o huwag lalagay ang loob na kapag lumayo kayo, makikita nyo ang totoong halaga ninyo. Kasi minsan, nangyayari talaga, lumalayo na ang isang lalaki. Bakit? Kasi napuno na. Bakit? Kasi ikaw pala yung toxic. Alright? Kaya mga kamamay, sa mga panahon na kayo ay lumayo, sa mga panahon na hindi kayo nagpaparamdam, maiisip niya na sa umpisa ka lang ganyan at hindi mo rin siya matitiis. So next, tingin lang din niya na nagpapalambing ka lang at nagpapabebe. Yes, ganito talaga ang mga lalaki. Akala nila lambing, kulang ka lang sa lambing, nagpapabebe ka lang, gusto mo lang suyuin, pero hindi eh. Alam niyo naman mga kamamay, mga girls, na kapag pinili po ninyo ang hindi magparamdam na talaga, pinili ninyo na mag-no contact rule na talaga, talagang hindi na biro ang lalim ng sakit, hindi na biro ang lalim ng hindi pagpapahalaga. Kaya mga kamamay, ano po, alam ko rin naman na kapag, napanood mo yung video na to, ibig sabihin, meron ka ng mabigat na dinadala, meron ka ng mabigat na pinagdadaanan. Kaya isa na lang ang susi dito. Sa mga panahon na hindi mo na maramdaman ang halaga mo, sa mga panahon na talagang hindi mo na alam kung ano na nga ba ang direksyon ng inyong relasyon, hindi ka na pinapansin, ang dalang na, madalang pa sa patak ng ulan ang paramdam, pasulpot-sulpot. So, ito na po yung pagkakataon na kapag ginawa nyo ang no contact rule, hayaan nyo lang po na isipin niya na kulang ka lang sa pansin, na kulang ka lang sa lambing, na kulang ka lang sa pabebe o nagiging pabebe ka lang. Pero tandaan nyo, sa umpisa lang yan. Pero tandaan nyo, sa isip lang yan ng isang lalaki. Pero kapag nalampasan nyo ang unang mga linggo, ang unang mga buwan, diyan na magsisisi at babalik ang lahat ng sisi sa kanya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko po sa inyo, sa mga panahon na hindi kayo magparamdam, naiisip din ng isang lalaki na baka kulang ka lang sa lambing, baka nagpapabebe ka lang. Kaya wag niyo pong intindihin sapagkat nasa isip lang yon ng isang lalaki. So next, tingin niya rin na baka meron ka ng ibang minamahal. Yes, mga kamamay, hindi talaga maiiwasan. Hindi maiiwasan na isipin to ng isang lalaki. Yung tipong, sa umpisa kasi, isipin niya na baka nagpapabebe ka lang, nagpapalambing ka lang, pero pag lumipas ang ilang mga linggo, magbabago na ang mindset ng isang lalaki pagdating sa iyo. Yung dati na akala lang niya, nagpapabebe ka, kulang ka lang sa pansin, hindi mo siya matitiis, iba na. Seryoso na. Bakit kailangan dumating sa puntong ganito? Isang buwan na, hindi ka na nagpaparamdam. At dyan na nga papasok sa isipan ng isang lalaki na baka may pinagmamalaki ka na baka meron ka nang ini-entertain o baka napalitan ka na sa puso niya. Pero sa isang banda mga kamamay, hindi rin natin masisisi ang sarili ninyo. Hindi rin natin masisisi ang isang ikaw kung bakit kayo dumating sa puntong ganyan. Unang-una, hindi ka na niya napapahalagahan. Pangalawa, kulang na siya sa oras. Pangatlo, hindi mo na maramdaman ang kanyang pagmamahal. At pang-apat, wala ka na sa prioridad ng isang lalaki. Mga kamamay, hayaan nyo lang na isipin ng isang lalaki kung ano man yung kanyang dapat isipin sa inyo. Pero sa isang banda lang naman, gusto lang natin ditong maisip ng isang lalaki na dapat kanyang bigyan ng halaga, na dapat kanyang unahin, na dapat kanyang habulin at iparamdam sa iyo ang totoong importansya mo at pagmamahal. Kaya hindi nila mapipigilang isipin na baka isang araw meron na siyang kapalit sa buhay ninyo. Baka isang araw meron ka na ring ipinagmamalaki. Pero wag kang mag-alala. Sa isip lang yan ng isang lalaki para i-trigger sila na muli kang pahalagahan, habulin, at mahalin. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na sana ay makatulong sa inyong mga buhay pag-ibig para kahit paano meron po kayong idea sa mga bagay na tumatakbo sa isipan ng isang lalaki. Ever mga kamamay na tinapos niyo po ang video na to, isa lang ang hinihiling ko, if ever na nakatulong, mag-comment ka lang sa ibaba ng
alam ko ang value ko. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga tips at advice na sana'y makatulong. Mahal ko po kayo sa mga gustong magpa-love advice, gustong humingi ng payo, i-message nyo lang po ako at tawagan. So, yun lang mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.